Bumili na nga lang kami ng electric spray paint para kami na nga lang ang magpipintura. Abay, tiwala lang. Bago nga kami pumunta sa pinapagawa naming bahay, bumili muna kami ng welding rod. Isang box na nga binili ni Willie at inabot na nga yan ng 1,900. At pagdating naman namin dito sa pinapagawa naming bahay, naabutan nga namin silang nagbubuhos ng footings ng bakod. At nagdagdag pa nga kami ulit ng 100 pieces ng simento dahil panay taas nga ang presyo ng mga materyales ngayon. Dito naman sa mga trusses, halos nakakalahati na din nila yung mga naifu-full weld. At eto naman pader sa gilid ng bubong, tinatapos na nga lang din asintadahan. At nag-uumpisa pa nga lang din sila neto. Mamaya pagbalik namin, baka tapos na nga din to. 13 na nga yung workers namin dito dahil nagdagdag pa nga ng 3 labor. Masyado na nga silang madami kaya sabi namin, dapat 10 lang ang workers dito. At paubos na nga yung budget namin, baka lalo pang hindi matapos to. Bumili na nga rin si Willie ng electric spray paint at sisimulan na nga namin pag-aralan kung paano nga maging pintor. Dalawa na nga yung binili niya at sa tingin ko nga para sa akin talaga yung isa. At mukhang mag-e-enjoy naman ako dito dahil para lang ako naglalaro ng baril-barilan. Sa dami nga ng pwede naming i-DIY, mukhang sa pagpipintura pa nga kami magsisimula. Lalagay ko na nga lang din sa comment kung gusto niya nga din bumili ng ganito. Halos patapos na din naman na maglagay ng mga pamorma sa taas. At yung ibang poste sa attic, nalagyan na nga din ng mga pamorma. Bumili na nga din si Willie ng mga angle bar at C-farling. At eto na nga din yung gagamitin sa trusses ng aming dirty kitchen. Lumawak na nga din dito sa labas ng bahay dahil natanggal na nga din nila yung mga lupa na nakatambak. Ang sarap nga sanang mag-garden dito kaya lang maglalagay nga daw si Willie ng fish pan. At iyon na nga din daw yung magiging grotto namin kaya hindi na nga ako kumontra. Bago nga kami mag-away, sabi ko nga mamili muna kami sa SNR. Magtataas na nga daw kasi ng bigas at ibang bilihin kaya mag-i-stock na kami. At kung kailan naman patapos na yung bahay namin, saka pa nga nagkaroon ng ganitong krisis. At napahinto nga din kami dito sa steak dahil nagsasawa na nga rin kami ng kakatuyo. At sabi nga ni Willie, gusto niya nga daw kumain ng masarap bukod nga daw sa akin. Hindi naman kami nagtagal mamili kaya pagtapos namin, bumalik nga kami agad sa pinapagawa naming bahay. At natapos na nga nila yung pader ng bubong kaya naman buong buo na yung aming bahay. Kada maglalakad nga ako dito sa harap ng bahay, kinikilig talaga ako. Sino ba namang hindi kikiligin kung ganitong kaganda ba naman yung uuwian mo? At parang kailan nga lang, hinuhukay pa nga lang nila to. Dito naman sa likod ng bahay, heto nga tinatapos na yung pinakabakod. Medyo mahaba nga din to, kaya malaki din yung magiging dirty kitchen ko at laundry area. Dito naman sa kwarto ni Wilson, natapos na nga lahat ng pader. At pati nga yung mga kantuhan ng bintana niya, tapos na nga din. Sabi ko nga, suntukin na nga niya kung matibay ba talaga. Abay, parang langgam lang yung sinusuntok, B. Sabi ko nga, lakasan ng bahagya para makita kung matibay ba talaga. Masakit na nga daw at di pa nga nakontento, niyugyug pa nga. Gibain na lang kaya natin yan para matahimik ka na. Ito naman sa attic, nalagyan na pala nila lahat ng mga pamorma. Isa na nga lang ang hindi pa nalalagyan at baka nga ihabol na lang yan kapag bubuhusan na. At malinis na nga din dito dahil puro full weld na nga yung ginagawa nila. Wala na nga din yung mga bakal na tinatapakan nila dito dahil nga nag-aalay Spider-Man na nga lang sila. Ang dami na nga ding naiinip kung kailan nga daw ba talaga matatapos tong bahay namin. Kahit man ako, inip na din at gusto ko na nga ding tumulong dito. At sa mga susunod na linggo nga, baka makita nyo na nga din akong gumagawa dito. Kaya hanggang dito nga muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo akong kakalimutang